Controversial businessman Charlie Adang and actress Gretchen Barreto are now facing multiple serious criminal complaints filed by the families of missing online cockfighting Isabong workers. The complaints were officially submitted to the Department of Justice DOJ following a series of disturbing testimonies and newly uncovered evidence. The charges include murder, serious illegal detention, enforced disappearance, obstruction of justice, direct bribery, including retired police General John Listemo as part of a so-called alpha group behind the coordinated disappearances. Key testimony came from whistleblower Julie Dondon Patadongan, who claims to be a former insider of Ang's group. He alleges that Yengi ordered the kidnapping and elimination of multiple Sabangueros and even named high-profile individuals. These families believe their loved ones were abducted, detained, or killed due to internal disputes or corruption linked to Isabong operations. Authorities have revealed additional information. First marching order given by the Chief PNP po ay i-resume po o siguraduhin na yung kaso po ng missing Sabongero po ay matutukan. So immediately, General Macapas ay gumalaw po at knowing General Macapas, alam niyo naman po yung background po ni General Macapas. He is a seasoned intelligence officer. He is instrumental in the arrest of Alice Guo. He is instrumental in the arrest of Apollo Kibuloy and many more. So he immediately get down to business at dalawang material na witness po yung critical dito sa kaso po ng mga missing Sabongero. At nakita na po natin lahat yan. Unang-una po ay yung video ng isang tao na nagwi-withdraw po sa ATM. Ang ATM po na gamit po ng tao po na yon ay isa po doon sa mga nawawalang missing Sabongero, si Melbert John Santos. So mula pa po nung hinawakan ng CADG ang mga kaso po na yan, way back 2022 hanggang ngayon, ay hinahanap po natin itong tao na ito. Kung matatandaan nyo rin po, may mga lumabas na video na isang taong nakaposas at ine-escortan po ng dalawa. Ang tao po na yon ay si Michael Bautista na isa po sa mga nawawalang missing Sabongero. So si General Capas po, nung mag-assume po siya as CID Director, ay yan po ang aga-agad na tinrabaho. He received information na ito pong dalawang tao po na ito. Kung matatandaan niyo po, doon sa isa sa mga statement po ni Julie Patudongan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Si General Macapas po, when he assumed as CIDG Director on June 19, ay tinarabaho po lahat, kaagad po ito. Mga around June 23, nakareceive po ng information po na nasa ibang bansa po itong dalawang tao po na ito. Identified na po natin kung sino sila. Nung June 24 po, again, may timeline po tayo para lang to set the record straight. June 23, na-receive po, may naka-receive po ng information si General Macapas na itong dalawang tao na sinasabi natin, na pinangalanan naman na niya, si Jose Patidongan at saka si Ilakim Patidongan. So yung informant na nagbigay ito at around June 26, General Macapas coordinated with the Bureau of Investigation for the immediate facilitation ng kanilang pagkuha doon sa mga tao po na ito. Initially, ang una pong plano ay na-monitor natin doon sa isang bansa, sa Southeast Asia na bansa. Yan po ang una. So, nagko-plan po, nag-formulate po ng case operation plan po ang CIDG led by General Macapas po. Mga July 15 po, pinakases po yan at
kinonfirm po ng ating informant na from dun sa isang Southeast Asian country ay lumipat po yan sa isa pang bansa. So immediately nung ma-confirm po na gumalaw po itong dalawang tao po na ito, ay nag-request po ng July 15 po ng Foreign Travel Authority po ang team po ni General Macapas po. July 16 po, na-approve po yung COPLA na yon. Ang objective po ay kuhanin po sa ibang bansa yung dalawa pong tao na sinasabi po natin. Na-approve po yung COPLAN po nila at nag-run po. Pero ang initial po na travel authority na naibigay sa kanila ay dun sa original na sinasabi ko na bansa na una na nandun sila cited as confirmed by the informant. From the time na na-receive natin nila ni General Macapas yung info nung June 23 hanggang nung July 18 ay nandun po yung dalawa na yon sa sinasabi nating unang bansa. However, nung maaprubahan po yung COPLAN at mag-run po yung Foreign Travel Authority po nila ay lumipat po doon sa isang bansa itong dalawa po na ito. Kaya po yung travel authority po nila ay na-amend. From the original na bansa sa Southeast Asia, lumipat din po sila sa isang bansa sa Southeast Asia din, ay tumulak po no less than si General Macapas papunta po doon sa lugar na yon. Kinuha po nila yon, yung dalawang tao po na yon, with no fanfare, with no ingay whatsoever, because these two gentlemen are very critical po sa investigation. At na-find out nga po natin, na-confirm natin, na itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim Patidongan, nung makuha po yan ni General Macapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media, kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sa Bungero. Kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po, na napakatahimik po.